Alam mo ba kung bakit kahit anong gawin niya, hindi ka niya makalimutan? Kahit ilang buwan na kayong hindi nag-uusap, kahit may bago na siyang kausap, bakit tuwing gabi, ikaw pa rin ang naiisip niya? May mga connection kasi na hindi kayang putulin ng distansya, hindi kayang palitan ng ibang tao, at hindi rin kayang kalimutan, kahit pilitin pa niya. At kung Aries ka, o Aries ang nasa puso mo, may dahilan kung bakit hanggang ngayon, hawak mo pa rin ang isang parte ng puso niya. Hindi ito simpleng pag-ibig, parang may bumabalik sa kanya, paulit-ulit, kahit malayo ka na. So kung gusto mong malaman, kung bakit ikaw pa rin, kahit wala ka na sa tabi niya, panoorin mo to hanggang dulo. Minsan, hindi naman talaga niya balak na maalala ka. Busi siya, may sarili na siyang buhay. Pinipilit niyang maging okay, na parang wala ka na talaga. Pero may mga sandali, na bigla ka na lang kumapasok sa isip niya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil may mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Halimbawa, yung kantang sabay niyong pinapakinggan dati, bigla na lang tutugtog kahit saan, at mapapahinto siya. O kaya yung simpleng lugar, na kahit dumaan lang siya, may kurot agad sa dibdib niya. At minsan, sa gitna ng tahimik na gabi, kapag wala ng distractions, doon ka pinakamalakas bumabalik sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka lang naging parte ng araw niya noon. Naging parte ka ng kung sino siya. At kahit pilitin niyang kalimutan, hindi ganun kadali burahin ang isang taong naging kahanan ng puso niya. Lalo na kung Aries ang involve. Kasi kapag nagmahal ang Aries, hindi yan basta-basta. Buong-buo, totoo, walang preno. At kahit mukhang naka-move on na siya sa labas, may mga parte sa loob niya na hindi pa rin tapos. Hindi pa rin nakaka-let go. Kaya kung naiisip mo, bakit parang hindi pa rin siya totally nawawala? Simple lang. Kasi may mga kwento na kahit tapos na, hindi talaga nawawala sa puso, aminin man niya o hindi. Sinubukan na niyang palitan ka. May mga nakausas siya, may mga nakilala, at baka may mga moments pa nga na akala niya. Okay na ako, naka-move on na ako. Pero bakit ganun? Sa bawat bagong tao na dumadating, may hinahanap pa rin siya. Hindi niya sinasadya, pero kinukumbara niya. Yung paraan ng pag-intindi mo, yung way mo ng pag-aalaga, yung connection na parang hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya. Bigla niyang ma-realize, hindi ito katulad nung sa atin. At doon siya natatakot. Kasi kahit anong pilit niyang mag-move forward, bumabalik siya sa tanong na hindi niya masagot. Bakit parang ikaw pa rin? Alam mo kung bakit? Kasi hindi lahat ng connection pare-pareho. May mga taong dadaan lang sa buhay niya. At may mga taong mag-iwan ng marka. At ikaw, hindi ka lang dumaan. Ikaw yung naging pahinga niya. Yung naging totoo siya ng walang kakot. Yung taong hindi niya kailangang maging iba para lang tanggapin. Lalo na kung Aries ang puso na minahal mo. Kapag may pinili silang tao, hindi yan basta attraction lang. May lalim, may intensity. At kapag nawala yon, hindi madaling hanapin ulit sa iba. Kaya kahit may bago na sa paligid niya, may parte sa kanya na tahimik na umaasa, na sana ikaw pa rin. Hindi dahil wala na siyang ibang option, kundi dahil ikaw pa rin ang pinakatama na naramdaman niya. Alam mo, may isang bagay na hindi niya kayang aminin kahit kanino. Na kahit anong layo na nang narating niya, kahit gaano na siya kabusi sa buhay niya ngayon, may parte sa kanya na nakastay pa rin. Doon sa inyong dalawa, hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mga koneksyon na hindi talaga napuputol. Kahit wala na kayo sa isa't isa. Minsan, inatanong niya rin ang sarili niya, bakit hindi ko siya makalimutan kahit wala naman na kami? At ang sagot mas simple kaysa sa iniisip niya. Kasi hindi ka lang naging mahal niya. Ikaw yung taong nagbukas sa kanya sa isang version ng sarili niya, na hindi niya alam na kaya niyang maging. Sa'yo naging totoo siya. Sa'yo, naramdaman niyang sapat siya. Sa'yo, hindi niya kailangang maggangga. At kapag na-experience ng isang Aries yon, hindi yon basta-basta nawawala. Kasi ang Aries, hindi sila madaling magpakatotoo sa kahit kanino. Pero kapag nahanap nila yung taong nagpapagaan ng loob nila, yung taong nagbibigay ng peace kahit sa gitna ng chaos nila, doon sila kumakapit ng totoo. At kapag nawala yon, hindi nila basta-basta pinapalitan. Kaya kahit anong gawin niya para kalimutan ka, may mga araw na bigla na lang siyang mapapaisip. Paano kung siya pa rin talaga? At doon siya nahihiyapan. Hindi dahil gusto niyang bumalik agad, kundi dahil alam niya na may iniwan kang parte sa kanya, na hindi na kayang punan ng iba. Kaya kung pakiramdam mo, may connection pa rin kahit wala na kayong communication. Hindi ka nag-isa sa pakiramdam na yan.
Kasi sa kabilang seed, may puso rin na tahimik na kumakapi, kahit hindi na pwedeng ipakita. Sa totoo lang, hindi naman talaga tanong kung bakit hindi kanya makalimutan. Ang mas totoo na tanong ay, bakit ikaw pa rin, kahit ang dami nang nangyari? Kasi sa lahat ng nakilala niya, ikaw lang yung naging iba. Hindi dahil ikaw ang pinaka-perfect, kundi dahil ikaw yung naging totoo sa kanya. At minsan, kahit anong pilit nating mag-move on, hindi natin kayang palitan ang isang taong naging home ng puso natin. Kaya kung nararamdaman mo na parang may connection pa rin, kahit wala na kayong communication, kahit matagal na kayong hindi nagkikita, huwag mong baliwalain yon. Kasi may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng logi. Mga koneksyon na kahit anong layo, bumabalik at bumabali. At, pwedeng hindi na kayo para sa isa't isa ngayon. Pwedeng iba na ang takbo ng buhay ninyo. Pero hindi nito mabubura ang katotohanan na minahal ka niya ng totoo. At hanggang ngayon, may parte sa kanya na ikaw pa rin ang hinahana. Hindi man niya masabi, hindi man niya maipakita. Pero sa tahimik na sandali, ikaw pa rin. Kaya kung ikaw ito, at nararamdaman mong may bumabali, siguro hindi ito tungkol sa pagbalik sa nakaraan, kundi tungkol sa pag-intindi na may mga taong dumarating sa buhay natin para baguhin tayo. Para turuan tayo kung paano magmahal ng totoo. At kahit mawala sila, hindi sila kailanman nagiging wala. Kung umabot ka hanggang dito, malamang may isang tao kang naalala habang nanonood ka. Pwede mong i-comment ang zodiac sign niya. O simpleng, I still feel it. At kung gusto mo ng ganitong klase ng mensahe, yung parang may nakakaintindi sa'yo, mag-subscribe ka. Kasi minsan, ang mga salitang kailangan mong marinig, dumarating sa tamang oras.